So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang mga pagbabago sa ating due date, sa ating resibo. Kung mayroon po kayong resibo, makikita po ninyo na may nagbabago sa ating resibo, no? Okay. So, kapag tayo ay nagbabayad ng due date, nung una kong video, 5% lang kapag na-delay po kayo ng isang araw. Halimbawa, tatapusin niyo po ang video ito para malaman ninyo kung makukulong ba kayo or kung anong mangyayari sa inyo kapag hindi niyo po nabayaran ang inyong due date. Bawa due date ninyo ngayon na yung araw na to. Kapag na-delay kayo ng isang araw, kinabukasan 5% na. So yun po ay nung nakaraang video ko pa, nung mga year 2000 pa yan, paatras. Ngayon, nag-iba na po siya. Malaking-malaki po ang itinaas ni Avon sa mga nadidelay ng due date. Tandaan niyo mga ma'am, noon 5% lang po. Ngayon, alam niyo po ba magkano? 8% ang itinaas. 8% na. Dati 5%. Paano? Paano mo malalaman? Paano mo malalaman kung magkano na ang inyong penalty? Kunyari lang po, kunyari lang. Ang inyong due date ay ngayong araw na to. Mayroon po kayong 1,000 na babayaran. 1,000 na babayaran. Ngunit hindi nyo po nabayaran ngayong araw na to. Magkanong sinabi ko? 8%. Okay. So, hindi nyo nabayaran ngayon? Bukas, tandaan nyo po. Magiging 1,080 pesos na po yan. Bukas, magiging 1,080 pesos na po yan. Ngayon, hindi nyo pa rin nabayaran kinabukasan. After 1 day, hindi nyo pa nabayaran. So, kung hindi nyo nabayaran, magdagdag po yan ng 1% araw-araw. Magkano ba? Kung kinabukasan is 1,080, so magkano bang 1% sa 1,000? Magkano ba? Ha? 10. Okay. Magiging 1,090 na. O, diba? Magiging 1,090 na yon. Hindi nyo pa rin nabayaran kinabukasan. O, so, magdagdag na naman siya ng 10 pesos. Magiging 1,001 na ang due date nyo, ang babayaran nyo, ang pagkaano. So, ito po ang tandaan nyo. Kapag hindi nyo po nabayaran sa loob ng isang linggo, so, yung isang linggo natin, 7 days. So, 7 days, 1% araw-araw, so, 70 pesos. Plus, yung isang araw na na-delay ka, 80 pesos po yun kasi 8%. So, 80 plus 70, sa loob ng isang linggo, hindi mo nabayaran yan. So, magkano na lahat ang babayaran mo kung sakali? After 7 days mo pa mababayaran. So, nasa ano na? Nasa 1,150. O, diba? Kaya, naku mga guys, huwag niyong paabutin ng mismong araw ng due date niyo. Kung mayroon po kayong due date, first week pa lang, hulugan nyo na. Kasi mayroon namang 5 days sa Avon para bayaran natin yung ating pagkakautang sa kanya eh. Mayroon siyang 5 weeks pala. 5 weeks. So, kapag kumuha kayo ng product worth 1,000 ang due date nyo, unang linggo, after na kayo ay nag-purchase, bayaran nyo, hulugan nyo, kunyari, hulugan nyo 250. The next week naman, hulugan nyo na naman 250. Next naman, hulugan nyo naman 250. Para pagdating mismo ng araw ng due date, 250 na lang ang babayaran. O di hindi mabigat sa bulsa. Okay? So, ano pong mangyayari kapag hindi nyo po nabayaran yon? Ano mangyayari? Siyempre, una, ang taas ng penalty. Ang laki ng babayaran. At kapag halimbawa, after 7 days, hindi nyo pa rin nababayaran yan, tuloy-tuloy lang po yung 1%. Tuloy-tuloy lang po yung 1% interest. Okay? So, ngayon, ganito. Kapag kayo po ay nagkaroon ng pera, kunyari, lumaki na yung due date nyo, nasa 1.5 na. Kapag halimbawa, nagbayad kayo, hindi nyo nabuo yung bayad, 1,000 lang ang binayaran nyo, 1,000 lang. So, mayroon kayong balance na 500. Yung 500 na natitira, tatakbo po yon ng 1% araw-araw. Tatakbo pa rin yun. Magkakaroon pa rin ng interest yun. Okay, so sikapin nyo po. Kasi pagka yung 500 na yun naiwan nyo at hindi nyo binayaran din kaagad, baka yan iaabot din ng 1,000. Yes po, sinigurado ko po sa inyo yan. Kaya kung kayo ay nagbabayad, i-full nyo na. I-full nyo na para yung natitirang, para yung wala na kayong, wala nang interest na tatakbo. At kung sakali naman, hindi nyo nabayaran ng after 15 days,
Ang mangyayari po dyan, mapupunta po kayo sa collection agency. Mas lalong mabigat po yun kapag kayo ay napunta sa collection agency. Kasi si collection agency, magpapatong po siya ng 25%. Service fee nila yun. Alangan naman hindi natin babayaran si collection agency. Si Avon po ang magbabayad kay collection agency para singilin kayo. Kaya pag napunta na po sa collection agency ang inyong due date, mayroon na pong 25% po na interest yan. Paano na? Halimbawa, ang inyong penalty, ang inyong due date ay nagiging 1,005 na. Tapos mapupunta pa yan kay collection agency. Magkano na abutin nun? O, 1,005 times 25%. Magkano na? Di ba malaki na? O, di ba malaki na magkano na yun? Okay? At kapag napunta yan sa collection agency, tatawagan at tatawagan palagi kayo. Kukulitin kayo. At huwag po kayo magagalit kay Avon kasi hindi po si Avon ang naniningil dyan. Si collection agency na po yan. Lagi po kayong tatawagan. Marami pong nagme-message sa akin, nagme-message sa akin sa Facebook ko. Nagtatanong kung paano po ba pag hindi nabayaran ang due date nyo. Ang sagot ko po, magkakaroon po kayo ng problema sa inyong NBI. Blacklisted po kayo ng NBI. Once na kayo ay kumuha ng NBI, lalabas po doon sa NBI na mayroon po kayong bad record sa Avon, mayroon po kayong hindi binayaran sa Avon. Sa Avon, hindi po nagde-demand yan. Hindi po kayo pakukulong yan. Huwag kayong matakot na magkaroon po kayo ng utang. Hindi naman kayo makukulong. Kasi marami sa akin ang tatanong, "Ma'am, makukulong po ba ako, ma'am?" Hindi ka makukulong. Blacklisted ka nga lang sa lahat ng branches. Blacklisted ka lang kay NBI. Paano naman kung magkakaroon ka ng halimbawa pagkakataon na mag-apply ng NBI kasi mag-apply ka ng trabaho, di kukuha ka ngayon ng NBI. Hindi ka ngayon makakakuha ng NBI kasi blacklisted ka, sasabihin doon, mayroon kang utang kay Avon. Kaya ang gagawin nyo, mapipilitan talaga kayong bayaran nyo ang inyong pagkakautang kay Avon. Huwag nyo nang sirain pa ang inyong pangalan ng dahil lang sa utang nyo. Kaya bago kayo kumuha ng NBI clearance, siguraduhin nyo na wala kayong bad record kay Avon para makakuha kayo ng NBI. Magkakaroon kayo ng blacklisting. At saka kahit saan kayo pumunta ng mga Avon branches na yan, makikita po kayo na mayroon kayong utang sa ibang branch. Kunyari, nasa Maynila kayo, maisipan nyo umuwi ng probinsya kasi taga-probinsya kayo. O akala nyo, natakasan nyo na sa Avon kasi nasa Maynila sa Avon, nasa probinsya na kayo. Hindi po, nagkakamali kayo. Kapag naisipan nyo pong pumunta sa Avon branch na nasa inyong lugar, makikita nyo po, ay may utang po kayo sa Manila, bayaran nyo muna bago kayo makapag-registered muli sa Avon. Okay? So, yun lang po guys. Sana nakakatulong po ako sa aking mga tips sa inyo about how to pay your Avon due date at yung ating bagong update na yun. Okay? So, please subscribe. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel para updated po kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload at ma-notify po kayo kapag mayroon po akong bagong upload na video, especially tungkol sa Avon. Maraming pong salamat!